friends! Hello! Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back po dito sa Al Montero Tutorial. Ayan, iba na pala yung pangalan ng YouTube natin. Aldrin na lang pala. Ayan, so welcome po dito ulit. So yung topic natin ngayon is all about sa GCash. So, minsan nagkakaroon ng time na na-exceed yung mga GCash natin. So, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, huwag na tayong magpakatagal-tagal pa, idiretso na natin sa topic natin. Okay, minsan nagkakaroon tayo ng problema sa pagbabayad ng ating mga loans, lalong-lalo na sa GGives, sa G-Loan, and sa G-Credit, wala naman siya masyadong problema. Pero minsan, dumarating din tayo sa time na ganyan. Lalo na kapag nag-exceed yung iyong GCash. So, kapag nag-exceed kasi yung GCash mo, tapos may utang ka na due, ang problema dyan, paano mo siya babayaran? Ayan. So, yung tips natin dito is, dahil maraming ang nagko-comment sa atin at maraming nagtatanong doon sa previous video natin about dun sa automatic deduction. Kasi last time, ang in-upload ko or yung ginawan ko ng tutorial is yung automatic deduction na kapag naglagay ka ng pera agad sa account mo, nababawas agad. So, ngayon, this time, ang ituturo ko is paano ang gagawin mo kapag halimbawa yung GCash mo na hold, may inaalala ka ng mga loan, yung GCash mo nag-exceed, hindi ka makapaglagay ng pera para makapagbayad ng loan mo sa GGives or sa G-Loan, natatakot ka na baka magkaroon ng another service fee. Ganun naman talaga pagdating sa loan, pag lumampas ka kahit isang araw lang, lalong-lalo na sa GGives, parang depende sa amount, meron agad charges na 500 pesos kung magkano yung charges ng isang nagpapaloan. Okay, so ang gagawin natin dyan, kapag ganyan yung nangyari, halimbawa, meron kang due date ngayon. So, itong due date mo ngayon sa GGives, okay. Ang problema, kailangan mo siyang bayaran pero na-hold yung account mo sa GCash. So, para mabayaran mo siya, ang gawin mo, humiram ka ng account or humiram ka ng GCash sa iyong asawa, sa iyong anak, ayan. Pagkahiram mo ng GCash, ang gawin mo, pumunta ka sa bills, tapos sa loan, pumunta ka sa Fuse. Ayan, kasi yung GGives and G-Loan under Shani Fuse Lending. Ngayon, ilalagay mo doon ngayon kung magkano yung utang mo. Siguro naman, sa tagal-tagal mo nang nagbabayad or dahil nagbabayad ka naman ng loan sa mga previous mo, alam mo kung magkano. So, punta ka sa Fuse, doon sa loan, bills payment, tapos loan, tapos Fuse. Okay? Then, lagay mo doon yung amount kung magkano yung ibabayad mo. So, halimbawa, natatandaan mo na yung utang mo ay 1,200. So, magbayad ka 1,205 para sure na sure. Ayan, pag ganon, ayan, ilalagay mo yung amount kung magkano yung utang mo. Then, dun sa loan account number, ang ilagay mo doon ay yung mobile number ng GCash mo kung saan ikaw ay may utang. Okay? Pangatlo, ilagay mo din yung email mo which is, ayun yung proof na nagbayad ka through mobile number dun sa Fuse Lending. Ayan, so ganun lang. Ito na yung tutorial, tapos na yun. Same as sa G-Loan, same as sa GGives, ganun lang po magbayad sa Fuse. So once na nagbayad ka sa Fuse, makikredit agad yan sa iyong loan sa GCash. Okay, so ganun lang gagawin. Uulitin natin, once na ikaw ay na-exceed, hindi makapaglagay ng funds, gusto mong magbayad sa utang mo kay GGives or G-Loan para hindi mag-add ng another fee, then ano pa bang pwedeng mangyari? Hindi ka makapag-open ng GCash, na-hold yung account, nasabi ko na. Basta kapag merong hindi magandang nangyari sa GCash mo and alam mo may paparating kang loan, huwag mong hayaang lumampas kahit isang araw. Kung may problema sa GCash, huwag ka mag-alala. Ang mahalaga, bayaran mo muna, then saka mo ayusin. Kasi once na magkaroon nga ng problema, magkakaroon niya ng interest. So, ang gawin mo yung sinabi ko na maglalagay ka lang ng mobile number dun sa loan account number sa Fuse. Okay, so lagay mo yung amount, yung mobile number mo, then yung email mo. Okay, so yung product, pagpipilian mo lang doon. Basta amount, tapos yung mobile number mo, tapos product, kung saan ka may utang, GGives or G-Loan, ayan, sa G-Credit, ayan. Tapos, lagay mo yung email for the receipt or proof of receipt na nagbayad ka nga. Pero makikita mo naman yan once na nakapagbayad ka nga. Ayan. So, yun lang po yung tutorial natin dahil maraming nagtatanong na kung paano nila mababayaran once na exceed sila, once na hold sila, hindi nila mabuksan yung GCash. Kasi kadalasan yun yung problema, di ba? Kaya, ayan, sundan nyo lang po yung itinuro ko and maglalagay rin ako sa description kung paano para makita nyo na din, okay? Ayan, so hanggang dito na lang po yung video na ito. Once again, maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta dito sa Al Montero Tutorial. Okay, once again, hi, Marjorie Montero. Ayan, sa mga may G-Credit, G-Gives, pwede po tayong mag-trade yan sa Kwarta, Revi, Atome, credit card, pwede po yan, trade to GCash or to cash, okay? Pwede po yan dito sa Al Montero Tutorial. Hanggang dito na lang. Bye-bye.